Yo, what's up? What's up sa inyo, ha? At tayo ngayon ay nagbabalik na naman sa isa na ng mga podcast na yari tayo dun sa katigasan ng ulo. Oh. Di ba, Sir John? Kasi Okay. nga, nung araw, yung mga Israelita, matitigas ho ang ulo. Biruin mo, may ano na, may miracle ng pinakita. Okay. Mga provision ng, niligtas na nga eh. Sa pagkakaalipin din. Ganun pang reklamo. Ano nangyari? Oh, maraming hindi nakarating dun sa promised land. Okay. Diba sabi mo nga sir, halos dalawa Dalawang lang. tao Oo. lang, yung Dun original. sa original. Yung mga iba next gen na. Next gen na yun. Oo. Namatay lahat nung ano. Yung mga walang kamalay-malay na. Mm. Pero yung mga original na... Namatay lahat yun. Oh. Kita mo? Even si Moses nga, hindi nakapasok. Kasi nga, may consequence nga din lahat. Okay, ng mga pinaggagawa ng tao. So, may katigasan din kasi ng ulo talaga. Yes. Yung mga tao na yun, yung mga Israelita nung araw, na maaaring totoo sa buhay natin ngayon, na hindi po natin yan pwedeng itanggi. Alam nyo, ang tao ay may kalikasan ng katigasan ng ulo. Diba kapag bata, matigas ang ulo. Ang maipilit. Ang maipin. Kaya tayo napapalo. Yun naman ang kinagandahan sa henerasyon natin, Sir John. Yes. Hindi na tayo nagkakalayo siguro, no? Napalo tayo. Oo naman. Kung ano yung mahawakan. So, hindi natin pinopromote ng ang violence. Hindi natin pinopromote yun. At ang trauma, hindi rin natin Pero may pinopromote magandang siya. dulot. Okay. Hindi. May Ang magandang sinasabi lang is kastigo. yung ganong uri ng discipline na hindi tayo in-spare, meron siya talagang Saka magandang biblical yun. biblical naman. Oo. Di ba? Spare... Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of discipline will take it away. Yun. Di ba? Hindi ko alam yun. Pero maganda pakinggan eh. Sige. Mamalo ka. Hindi, ganun ba yan? Hindi, disiplina. Baga. Doon sa last video ko, yung nasabi natin yon na may mga kastigo ang Diyos sa atin. Okay. At magandang maramdaman natin yung sakit, yung pain. Kasi yung pain ang nagpapatunay na tayo ay nakakaramdam. Tayo is buhay. Buhay. Oo, di ba? Fa-function ng maayos yung At katawan. saka isa yung maganda na palatandaan kung meron ba tayong maling nagawa o may mali sa buhay natin. Yes. O, di ba? Ganon. Kaya, di ba, pag tayo may nararamdamang masakit kayo, mga 30 kayo, mga nanonood kayo, o 40, di ba? Pag may nararamdaman kayong masama sa iyong katawan, is either likod ba yan, dibdib yan, ulo yan, there's something wrong. Di ba? Pag may naramdaman ka sakit. Yes. So, yun yung benefit na nakakaramdam ka ng sakit. Okay. Dahil ang taong hindi nakakaramdam ng ng sakit Pain, ay abnormal. manhid. Manhid. Sakang, Abnormal. sakang manhid. At ang pangit sa manhid, hindi niya alam minsan na mali siya. May ganun tawa. May mga ganong tao. May mga, yung seared yung conscience. Ayun yung nakakatakot. Diba? Yung parang wala ng konsensya, di na tinatablan. Correct mo sa iyo pagalit. Oh. Kaya magandang practice na pwede nating intanong na baka nga Matigas ang ulo ko. mali ako. Magandang practice yun na i-ano natin na baka nga mali ako. Okay. Alam ka namang mali lahat at ikaw ang bukod tanging santo. Oo. Di ba? Medyo Medyo ano ka na noon, mag-ingat-ingat ka na. Dahil baka si Satanas ay namumutawi na sa'yo. Di ba? kasi pride yun eh. Saka sabihin mo, lahat mali. Tsaka ang tawag sa doon, full. Banal. Oo. At doon nga natin nabanggit yung kagandahan ng godly sorrow at saka yung worldly sorrow. Dalawang klaseng kalungkutan, Yes. kalumbayan, pero dalawang kahihinatnan. Isang sa Diyos, isang sa kamatayan. Okay. Kaya yung sakit na naranasan natin o mararanasan natin, ilapit natin sa Diyos at gamitin natin yon bilang stepping stone. Yan. O realization na mag-repent. Yes. Mag-mature. Yes. Di ba? Pag yung napapahiya ka, di ba parang, ay, Kaso ngayon kasi pag napapahiya kaya sa student ko, kahit hindi alam yung buong kwento nung nasumbungan,
galit na galit. Oo. Sa tandaan natin, sa kapag may mga nagsusumbong sa atin, siyempre, sila ang biktima. Sila ang bida. Ang kaaway nila masama. Laging ganun. Kaya mainam alamin din muna yung kabilang side bago tayo mag-react or bago maghuramentado. Yun. Kasi merong tayong tinatawag na recency bias. Kung dahil siya yung recent mo na nakausap. Yes, mas bias ka doon. Oo. Kahit na hindi mo pa nadidinig tawag dito, yung kabilang side. Yun ang pangit dun. Nung pala, gawa niya yung kung kwento, yung sumbong. Siyempre, bida siya sa kwento niya. Yes. Siyempre, gusto niyang kumampi ka sa kanya. Yes. Awayin natin yun. Talagang, meron akong ganong na-handle sa trabaho. Alam ko yung buong kwento. Okay. Tapos, itong isang third person, mali ng dinig dahil itong isang tao ang sumbong siya yung inapi. In fact, siya yung cause. Okay. Sa baligtad. So, pwede niyang manipulahin yung isang tao para kumampi sa kanya. At magalit tayo doon. At dahil may pas kayong away nun, gagamitin ko yun para kumampi ka sa akin. Di ba? Sa totoo lang, may mga pagkakataon hindi mo naman kasi kailangan kumampi Oo. Okay. At saka hindi naman hindi naman laging dalawang side lang palagi. Okay. Pwede naman parehong may point pero pwede rin parehong mali. Oo. Dahil di rin parehang tama. Dahil parehas naman din silang tao. Yun. So, kumbaga, i-consider natin ano ang will ni God sa mga ganung pagkakataon. So, yun lang. Ang point lang natin, ito yung intro lang naman natin to. Kung madinig mo yung boses ni God ngayon, kumbaga medyo tinablang ka na ngayon, huwag mo nang tigasan pa Yung puso yung mo. puso mo. Huwag mo nang pabukas o kaya i-delay. Kasi kung i-delay mo, at the end of the day, ikaw lang din yung mahihirapan. Yun. Parang yan parang pagsusorry. Mentras ang tagal mo sabihin, ang hirap. Lalong mahirap. Pero kung na sinabi mo agad, o di mas madali. Di ba pag yung magsusorry sana ako, kaso nga lang, kinatamaran na, kinatagalan na. Habang tumatagal, nadyajahe ka. Hindi rin maganda excuse yun yung na kinatamaran na, awkward na. Hindi magandang excuse yun. Anything na anything na gina-justify mo sa self mo para hindi mo gawin yung tama, ala lang yun. Ala siyang bilang. Ang daming excuse no? Doon nga sa isang post ko nung one time, minsan kasi niisip natin, insecure sa atin, iba mata pag may mga comment sa atin. Hindi, minsan, baka mali naman kasi talaga tayo. Okay? Baka yung narcissistic blindness natin ang dahilan bakit hindi natin makita kung ano yung mali sa atin. Pagka ganon, Di ba, no? Alam mo si Jesus sinabi na yan. yung what is highly esteemed by men is detestable with God. Tapos parang, yun nga, na-observe ko yun sa ibang mga tao. Na-realize ko na, Ganda nun. ang tawag dito, pinoprofane lang naman natin yung Diyos na pinupuri natin for show. Ibig sabihin, hindi mo naman talaga sinasamba si God. Sinasabi mo like, thank you Lord, kasi nakinabang ka. Pero, Cliché. Pero magpapasalamat ka ba kay Lord? Kapag hinambol ka niya at binago niya yung buhay mo kasi pangit yung nangyari. May kilala ka bang tao, o may na-meet ka bang tao na kahit pangit yung nangyari sa kanya, nagpapasalamat siya kay Lord kasi nagkaroon siya ng mga realizations dahil sa pangyari na yun. Bihira madalas sa mga nagte-thank you kay Lord, yung nakuha nila gusto nila. Pero, Si Lord nga ba nagbigay, no? hindi natin alam din. Pero sabi naman, every good thing comes from above. And yun din yung parang naging naging assessment ko. Kasi blessing, ang akala natin sa blessing, yung na-promote ka sa trabaho, lumaki yung sweldo mo, nagkapera ka. Pero minsan, galing kayo sa tanas yun eh. Kaya nga, ang tawag dito, ang sabi ko, pag yung achievement, promotion, and is naging masama yung ugali mo, naging laitero ka, na-esteem yung sarili mo, mas nagkasala ka. Hindi blessing. Hindi yun,
para sa'yo, in that context, hindi siya actually blessing. Hindi nga rin yun progression or promotion eh. Ang tawag doon ay regression. Bakit siya regression? Kasi sa imbis na mas naging mabuti kang tao, mas naging maunawain ka, mas naging masipag ka, nag-regress ka. Naging impacto ka pa, no? Kaya nga. Tapos, tignan mo rin yung behavior mo. Kasi may mga kakilala ko ganun eh. Kina-cut off niya yung mga tao kasi ayaw niya napapakialaman siya. Oo, yun. So, we can be honest towards other people, but our Tapos mag-share sila na ng, ng mga... reels at saka baka... wag tayong makasama sa mga toxic na tao. Oo. Baka kasi tayo din yung toxic. Sasabi ko minsan minsan tayo din yung toxic. Yun yung kailangan nating matutunan. Hindi naman tayo anghel eh. Okay? The better na alam natin yung weakness at saka yung sins natin, the better. Why? Kasi... Self-awareness. Yeah, kasi pag may sight ka ng sin, doon magi-start yung abhorrence sa sin, tsaka yung turning away sa sin. Kasi kung ikaw, lagi mo nakikita na ikaw yung tama, tapos kontrabida lahat ng tao, wala nang mag-i-improve sa'yo kasi para bang even yung galit mo tsaka indignation mo is justified. Walang... Hindi ka na subject for change. Parang ka na. Parang made ka na, ganun. Kaya nga, sabi ni Jesus, yung mga Pharisee na yan, they are so good on justifying themselves before men. Highly esteemed sila eh. Pero what is highly esteemed by men is detestable with God. Kaya nga, kumbaga, for show lang. Yung pagsamba mo kay God, for show lang. Performance lang, hindi, parang, mo lang yun, image mo lang yun, hindi talaga siya. Yan. Sige. Ano naman ngayon ang aabangan natin sa Kapitulo 4 ng Ebreo pagkatapos ng katigasan ng ulo? Kaya Eto na. Okay. 1. Verse 1 and 2. Kaya habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang nadinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Okay. So, tandaan natin, wala namang numbering talaga na katulad ng mga verse ngayon yung sulat before. Yeah. So actually, katuloy lang to noong Katigasan ng chapter ulo. 3. So may tinatawag dito na entering God's rest. Yeah. Okay. Ano ang qualities or sabihin natin characteristic ng rest ni God? So gamitin natin yung ginamit ni John Owen na features ng kapahingahan ng Diyos. The rest. Okay. Di ba, come to me? Di ba? All ye who are heavily laden and I will give you ano nga yun? Anong rest. klaseng peace, rest yan? Okay. Baka kasi worldly lang eh. Sige, tingnan natin. So ito yung rest ni God. Gege. Una, at peace ka sa Kanya. Okay. May kapayapaan ka with God. Pangalawa is meron kang freedom from a servile bondage-like spirit in the worship and service of God. So, ibig sabihin, kahit na servant ka ni God, alam mo na malaya ka. Kasi we know where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hindi na yung parang hindi ka makagalaw, para bang by default, yung flesh mo yung nasusunod. So, in bondage ka of sin, hindi of... May choice ka na ngayon. Tsaka alam mo na hindi ka nakagapos, alam mo na malaya ka i-glorify si God. Yan. Number 3 is deliverance from the burden of law or the Mosaic law or the law of Moses. Ibig sabihin yung 613 na batas, mitzvot. Then yung number 4, freedom of worship according to the gospel. Yung offering our bodies as a living sacrifice. Hindi yung ceremonial worship. Kundi lifestyle mo na, di ba sabi buhay ko na ang purihin ka at sa'yo'y sumamba. Then yung number 5, yung rest daw, na tinuturo sa atin ni God is yung si God mismo na enjoy niya. Maire-relate nga natin to nung sinabi on the 7th day nung God creation, He rested. He rested hindi dahil pagod na siya, He rested because it is finished. Yan. So, kumbaga,
maging maingat tayo na mag-fall short tayo at hindi makarating doon sa kapahingahan na yun. Kasi kung iisipin mo, yung total napagod na rin naman sila na umalis sa Egypt, naglakbay na rin naman sila. Nakakalungkot na hindi sila nakapasok Yun. doon sa Canaan. So, pwedeng Diba? mangyari din sa Yes. yun. Sa present time. Yun ay literal, okay? Pero kumbaga, kung iintindihin mo, meron pang spiritual, definition at meron pang spiritual essence yung binabanggit na rest dito. So, ibig sabihin, there is something beyond pa. Hindi lang yung makapasok ka sa Canaan, kundi makapasok ka sa presensya ng Diyos. So, parang gusto ba niyang sabihin, may mga sa tingin natin ay nagsimula bilang Kristiyano, pero hindi naman nagtuloy. Parang ganun ba yan? Or sabihin natin na akala nila is Christian talaga sila. Pero found out na, Backslide, ganun, backslide. mga ganon. Ako kasi, sir, naniniwala ako na once na sinave ka ni God, Hindi ka ma-apostate. kumbaga, once na nagsimula si God ng work sa'yo, siya ay faithful, natatapusin nyo. So, that's why, kaya yung mga backslide na term ay maingat tayo dahil minsan akala nila yung may salvation na. Tas Nawala pa. So ako, medyo ingat ako doon. Maaari kasing yung sinabi sa 1 John, yun ang totoo. Na they went out of us. Because they were never of us to begin with naman. Saka yung explanation din sa tasted. Yes. So not necessarily na naging totoo nga. Pero natikman nila, nandun sila sa system, nandun sila sa alon, nakasabay, pero hindi pala genuine. Yes. Yun yung delikado siya. Yes. At sadly, may mga experiences tayo, personal experience na ganun. Na, bakit di nagtuloy si brother o si sister? Yun nga yung nakakalungkot doon. Pero kumbaga, laging bukas ang pintuan ng Panginoon para panumbalikin yung mga ganon. Ang point lang, wag sana nilang patigasin yung mga puso. Actually, yung ginagawa nila na dinedelay nila, na para bang di sila ready or awkward sila, yun ay isang form ng pagpapatigas ng puso. Hanggang sa sobrang tagal na, wala na. Para bang na-convince mo na yung sarili mo na hindi, okay lang, wag nang bumalik. Kasi masyado na tayo naging comfortable sa situation natin. Ngayon, Hindi parang ako kasi, sir, sa akin, parang sabihin natin magkasala ako ng big time na sobrang laki. Saan ka din uuwi, no? Wala kang nga din babalikan. Wala ka na pag malaki mo pa yun. pag totoong nakilala mo si Lord, hindi ka na pwedeng tumakas eh. At saka, ano ang ipapalit mo sa kanya na masasatisfy ka sa buhay mo? Wala. Oo. Yun yung sa sagutan. Wala. Oo, kasi even sa lugmok na state mo, pero Christian ka, hindi mo siya ipagpapalit sa masaya ka, pero di ka Christian. Yung totoong Christian, may intindihan yung linya ng isang kanta na, I can search for all eternity long and find there is none like you. So, kumbaga, kahit sabihin natin, kunwari, napariwara ka somehow, along the way, na prodigal son ka. Tapos parang nakipagtipan ka sa mundo. Pero hindi ka masasatisfy nun eh. Tapos alam mo yung dragging na pakiramdam na. Parang nasa kutsong ka na, lipat ka pa sa banig. Parang, Tsaka alam mo yung dragging na pakiramdam na alam mo hindi ka okay kay God, hindi mo papansinin. Bukas hindi ka pa rin okay kay God, hindi mo papansinin. Hanggang sa naging ganun na, nasanay ka na lang. Anong kapalit nun, no? Anong ipapalit mong katumbas? Aanhin mo yung totoong, aanhin mo yung panandaliang kasiyahan na igagaslight mo yung sarili mo compare doon sa malaya ka talaga at masaya ka talaga sa presensya ng Diyos. Kaya nga, nung kausap ko sila Gladys, you can be honest sa ibang tao, pero honest ka ba talaga sa sarili mo? Honest ka ba talaga kay God? Kasi kung
sa sarili mo, hindi ka honest kay God, yung pagbabago, ala talaga. Yung meron ka lang good intention. Pero sabi nga, the way to hell is always paved with good intentions. So, ito, wina-warningan tayo dito na let's not fall short doon sa rest. Kasi ganito yun eh. Narinig din naman ng mga Israelite na yun yung yung promise ni God eh. Narinig din yung good news ng ibang mga shinera ni Jesus at ng mga disciples. Pero ano ginawa? Yung iba, nakinig. Yung iba, hindi. So, hindi message yung problema. Ang may problema doon is yung puso ng tao. Kahit ano pa yung delivery ng message, hindi na yung delivery ang problema doon. Ang problema na doon is anong klaseng puso meron tayo pag narinig natin yung katotohanan. Kataon lang na naghanap ka ng babalingan. Oo. Siyempre. Ang problema daw nga dito, hindi siya hinaluan ng pananampalataya. Yung halo na to is hindi isinama. Ibig sabihin, yung hindi mo inano ng kutsara. Hindi mo in-stir maigi gamit yung pananampalataya. So, kumbaga, para bang hindi ka 100% nagtitiwala sa Diyos. Kaya parang... May reservation ka. Oo, may reservation ka. So, doon na nagkakaroon ng problema. Hindi ka all out. Yeah, hindi ka all out. Sabi nga, one half Christian is a one whole nonsense. Oo, kaya nga, kung sa kunwari, katulad nun, di sila nagtiwala talaga kay Lord, 10 times nilang sinubukan si God sa desert, o di, hindi sila nakapasok sa rest ni God. Yun yung Hindi nangyari. all out, no? Kaya minsan, parang noong araw, di ba, may nagtanong sa atin, rate mo yung commitment mo kay God. 1 to 10. 10 ako, sabi ko. Tapos, nagtataka sila. Bakit? Uy, grabe ka naman. Bakit 10? Yung iba, 7. Bakit ka magsi-7? Ngayon pala, yung iniisip pala nilang commitment, iba pala yun. Parang sa ministry pala yun. May, kumbaga, Dapat malinaw yung tanong. Kumbaga, may ipapagawa pala siya. Kaya nire-rate yung commitment. Hindi dapat malinaw. Ang siguro mas mainam na tanong is, gaano ka committed sa covenant group na to? O yun, at least, merong kumbaga... Specifics. Specifics na ganun. Siyempre, ang commitment naman talaga natin kay God is a 10, supposedly. dapat 10. Alam mo, mag-9 ka. Hindi na commitment yung... So, kumbaga, may mga doubts ka man doon sa mga actions, pero wala kang unbelief towards kay God. Parang wala siyang in-between no? Yung naging problem kasi dito is yung unbelief. Okay. Yun. Dahil hindi sila naniwala kay God. Kaya may miracle na nga. Yun yung patunay na yung mga miracles, signs and wonders, hindi siya nakapag-create ng faith. Na ang faith ay gift kay God. Gift ni God. Na yung faith na yun is coming through hearing and hearing the word of God. May mga time na yung miracle, ginagamit mo pa na na pangaray sa gain mo saka sa gain mo. Oo. Sa imbis na ang maitaas si God, ang naitataas yung Miracle Crusade. May mga, kaya hindi ako niniwala na, okay, pumunta kayo ng ganitong araw at ganitong oras, magkakaroon tayo ng healing or miracle. Hindi tao nag-i-schedule ng miracle. Si God, kung kailan siya kikilos at kung kailan niya gustuhin. Ang may schedule mo, sumunod ka. Oo. Ang schedule is mag-gather tayo. Oo, yan. Pero wag mong pangakuan yung tao na ng ganun. Okay? Ang ibigay mo sa kanila, ano yung promise ni God na nakasulat sa salita ng Diyos? Okay. Next, verse 3 to 5. Ito. Tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. 5. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Okay. So, kumbaga, pinakita dito yung difference itong mga Christian na to, na sila kasi naniwala. Mga unang mga Israelita.
Ito, sila kasi, hindi, itong grupo na to, ng mga Hebrews na kausap, sila kasi naniwala at nanampalataya sila. So, dahil naniwala at nanampalataya sila, naunawaan at na-receive nila yung rest ni God. Pero yung naunang binabanggit nila, hindi nila na-receive yung rest. Kahit na same message lang yung binanggit sa kanila. So, i-compare ito doon sa Psalm 95 at yung Psalm 95, kinompare ito doon sa Genesis na yung rest na binabanggit na ito, hindi yung rest na nagpahinga ka lang. Ito yung rest o pahinga na ibinibigay mismo ng Diyos at ito talaga yung rest na yung Diyos mismo ang lumikha. Okay? So, nakapattern siya doon sa ika-7th day na on the 7th day, God rested dahil tapos na yung works of salvation. So, mamaya maiintindihan or magkaka-idea tayo na yung works na to, yung rest na to is inalis na natin sa ating sarili yung salvation. Ang point is, inalis natin sa ating kamay na kaya nating ma-obtain yung salvation. Kasi, kung iintindihin mo yung sa... Abandon all hope sa sarili. Kasi kung intindihin mo yung yung come on to me, all ye who are heavily laden, yung burden din kasi na nagpapabigat doon sa tao is yung mga ceremonies, rules, commands na para bang kailangan niya sundin lahat para i-earn niya yung salvation. Wala talagang rest doon. Kasi habang buhay, gagawin mo yung bagay niyo because if you fall short, hindi ka masisave. Kaya nga, si God, pinalalapit niya sa kanya yung mga tao. Nabibigatan na ba kayo sa demand, sa pressure, at sa condemnation ng law? Sa akin kayo magpahinga. At may ipapalit ako dyan, and my burden is easy and light. So, kumbaga, yung Israelite, hindi na na-gets yun. Pero ito, makakausap nung writer na to, na-gets nila yun. Na yung totoong rest na binabanggit dito is yung rest sa burden ng law and sin. Bakit law? Na as if na tao ang kayang mag-earn na salvation. Bakit naman yung sin, alipin ng kasalanan? Okay. Kumbaga, siyempre, picture natin yung buhay ng mga Israelita nung araw. Diba sa Sabat, bawal mag kumbaga, dinumero ka. Oo nga. Lahat, minimum Bawal pulis. mga iasog gamit ng kamay yung mga gamit eh. Diba? Pero kung sikoy gagamitin mo, okay lang. Di ba napaka-absurd? At meron silang 613 na batas. Gaano kadami yun? Ang nagpahirap talaga sa kanila, hindi naman din yung Tanakh eh. Yung Tanakh kasi yung Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Actually, Old Testament, kung tutusin, ang nagpahirap sa kanila yung Talmud. Yung Talmud, yun yung mga commentaries and may mga konting lore doon. Yung mga dagdag. Yung mga expository at saka yung mga commentary ng rabbi, yun yung mas nagpabigat. So yun, wala talagang kapahingahan doon. Kasi salita yun ng tao, hindi man salita ng Diyos. Tsaka bantayan din kayo, no? Oo. Tsaka sobrang... bakit siya, Tsaka sobrang mabusisi. Biruin mo, yung Sabat, kinreate para makapagpahinga yung tao. Lalo naman pinahirapan yung tao. So parang napaka-counterintuitive nung ginawa ng mga Pharisee na yun. Kaya nga, pahinga yan. Kaya nga pahinga, hindi ka naman napahinga para bang konting, you're like walking on eggshells. Ay, no. Parang Aladdin. Okay. Parang laging, ingat tayo. Lagi ka mamamali. Laging mamumulis. Yun yung pinagkaiba. Kaya ko na rin may nabasa ako sa mga forum ng Christian. Kaya ka lang naman kasi Christian kasi tatakot ka na na mapunta sa impyerno eh. Sabi kong ganon. Well, siguro kung umpisa ng pagiging Kristiyano mo, ganon yung yung tingin mo, maintindihan ko. Pero pag lumalim ka na bilang Kristiyano, that is still wrong. Hindi ka sumusunod kay God because takot kang pumunta sa impyerno. Yun yung binabanggit sa 1 John 4 verse 8 na yung perfect love cast out fear. Hindi na yung fear mo ang nagmo-motivate sa'yo. Bakit ka sumusunod sa Diyos? At hindi ka na bound ng law. Okay? Well, there is no law, there is no sin. Binabanggit din yun yung sa yung fruit of the Holy Spirit wala namang law doon. Kasi ginagawa mo kung ano yung will ni God.
at hindi ka napipilitan. So, It's about being na ngayon, not doing. Yeah. Kaya nga ang tawag sa atin, Na born again. kaya nga hindi man tayo human doing human being. So, hindi tayo human doing. Being tayo. It's about being the children of God. So, kumbaga, ginagampanan natin yung role na ina-expect sa atin kasi tayo mismo, tinatanggap natin na tinawag tayo na kanyang mga anak. Yun. Alright. Okay, 6 to 9. Oh, 6 to 9. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring pumasok sa lupain iyon ng kapahingahan. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, "Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso." Hanggang ano? 9. Ang dami pala. No? Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Joshua o Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Take note sa original na lumabas sa Egypt, dalawa lang yung nakapasok sa promised land. Si Joshua. Tsaka si Caleb. By the way, Caleb is parang ibang translation, dog. So about loyalty and fidelity. Fidelity sa Joshua family ni Savior. God. Joshua is another term for Yeshua or Jesus. Okay. So, sabi dito, hindi nakapasok sa promised land or sa rest na binabanggit yung mga Israelites kasi patitigas yung ulo nila. Oo, kita nyo? Tigas yung ulo. Akala nyo yung tigas ng ulo. Alam mo, minsan yung mga tao, proud pa sila matigas ulo nila. Doon ako nagtataka No, proud parang, pa. Hindi mo na nga dapat pinagmalaki. yun nga, kahit sa sumasadyante ko, ginagamit ko na minsan yung linya na yun Yung parang, hindi mo na nga dapat ginawa, pinagmalaki mo pa. O kaya mga ganito. So, pineflex pala yung ganun. For example, ganito, no? Ako nga, 2 hours lang yung tulog ko. Nagawa ko yung assignment ko So, sabihin ko, so, fineflex pala yung gano'n na lang yung 2 oras lang ako yung tulog. Yung mga ganun bagay. So, going back. Paurong no? So, going back dito, kaya pinapaalala sa atin na wag tayong maging seared yung ating conscience. Magbigay ka ng mga practical tip para hindi maging matigas puso niya. Pinaka-practical. Yung talagang pwedeng nilang gawin agad. Kapag may mga conflict kang ganyan, lagi may consider ano yung possible mong mali na nagawa. Yun agad. Para hindi ka yumabang. Kumbaga ang mindset mo, ano ang nagawa ko? Oo. And what could I have done better? Okay. Merong isang estudyante na nagkaroon ng kumbaga natakot sa akin kasi pinagalitan ko talaga dahil may hindi sumusunod sa policy ng school kumbaga ini-implement ko talaga. So parang natakot sa akin dahil yung hawak yung hawak ko na lalagyan, tinuktok ko sa table. Naging anxious siya, takot talaga siya, trigger siya. Siyempre, pag kasing ganun, na-trigger, huwag ka munang papakita sa kanya for a while. Then after na, usap kami after the class. Kala niya pagagalitan ko pa rin siya. Sabi ko, pag pinagalitan na kita sa loob ng classroom, pagdating sa office or sa faculty, iba na yung approach. Kasi, nagets mo na na galit Pinatawag mo. Ha? Pinatawag. Kakausapin ko kasi siya para ano ba problema, ganyan-ganyan. Ganun ang style ko Pag nagalit ako sa classroom, pagdating ko sa office, hindi na ako galit. Okay? Pag hindi ako nagalit sa classroom, doon kita pagagalitan sa office. Hindi pwedeng same emotions ng ganun. Kasi parang wala ka naman ng control pagka ganun.
So sabi kong, then nagsosorry siya kasi alam naman niya kasalanan niya. Para na-report pa daw ako, naging guilty pa ako. Sabi ko, hindi naman necessarily na guilty ako. Alam ko naman na kung bakit ko ginawa yun, kung bakit ko dinidisiplina kayo. Siguro ang more of na natutunan ko dito sa bagay na to is yung realization na I could have done something better. Yun. Kaya nag-apologize. Hindi ko sana tinoktok yung ano. Sinabi ko lang ba't tinoktok ko sa table? Alangan namang sa'yo ko itoktok. Mali yun, di ba? Alangan namang ihagis ko sa may floor, tapos pupulutin ko. So, mukha naman akong engot doon, di ba? So, doon ko lang sa tape. Bigay bawi. Oo. Ayoko rin naman mag-walk out. Tapos, bigla akong makakalimutan yung charger no laptop ko. Babalik ako. Di ba? Oo, tama. So, kumbaga, Ano naman? Hindi, may Bakit? ganyan ako. Oo. Kasi may ganyan ako. sige. Parang may ex ko na kumakain kami sa McDo. May kasama kami. Si Gaitos yun okay. Nainis na ako. Nag-walk out na ako. Okay. Ngayon, habang naglalakad ako, nag-walk out ako, parang mali yata ako. Sabi ko, kasi parang I could have done better. Hindi. Tapos tinawag ako ni pare na, "Uy, bumalik ka na doon." Sabi ko lang, "Brad, nag-walk out na ako. Kung mabalik ako doon, nakakaya naman." Sabi ko, "Ay, oo nga." Ay, oo nga. You see, Sige. Nagawa ko rin yan nung bata-bata pa ako. Pero kumbaga, habang tumatanda kasi, hindi ka na mag-walk out basta-basta eh. Medyo, kumbaga, kapag, kunwari nagalit ka, alam mo kung hanggang saan lang. Alam mo din yung, nilesson na natin to. Alam mo yung motivation. Saka si Jesus, di ba, nung siya'y nagalit, di ba, controlled. Ito kasi ang problema ng maraming tao eh. Pag Christian yung nagalit, ganyan ba yung Christian? Pero sila, Si Jesus ka mo, in their sin and anger, para bang okay lang sa kanila. Gets mo? Though ako naman naiintindihan ko, hindi naman Christian yung ibang mga nagsasabi nun. And parang they want you to be accountable sa faith mo. Na sila ay hindi ako papailalim dyan dahil hindi naman tayo magkarelihiyon. and the audacity na sila pa yung nagdidikta paano maging teacher, paano maging Kristiyano. Yun. Okay. So, kaya nga, binabanggit ko sa mga estudyante ko, pag may mga ganyang conflict or issue, alamin niyo yung both sides. Hindi yung nagre-react ka just because doon sa bias mo doon sa... Ang naging response ko kasi dito, sir, may nangyari na din sa akin ganyan na, ba't ka ganyan? Ma-attend pa kayo ng church, Christian kayo, tapos ganyan. But ma'am, ikaw ba, di ka ba Christian? Ano sabi niya? Kasi parang, kailangan, ano ka din? Ikaw din. Tsaka, matatanggap ko kapag galing yung salita na yon sa hindi Christian eh. Kasi hindi nila naiintindihan eh. Pero kunwari, kapwa Christian mo, binabanggit mo yon doon sa kapwa Kristiyano mo, yun yung magandang tanong. Bakit hindi ka ba Christian? Sa tingin mo, bakit naging ganon yung response niya sa'yo? Yun yung lagi kong pinopoint out. Baka may pagkukulang o pagkakamali din ako. So, yun yung isang maganda. Parang lagi mong tinitingnan yung sarili mo kaysa ibang tao. Sobrang mababaw to Kunwari, nung pumunta ako nung election, kakaiwas ko doon sa kanal, ladapa ako. Kasi meron akong core memory na nahulog ako sa kanal no bata ako. Ayoko maligo kasi nagtatatalon ako sa kanal eh. Mayabang pa ako nun eh. Traumatic siya. Ayaw mo lang maalala. Ayoko lang, kasi ayoko maligo. Ang itim nung kanal na yun, waluhot-luhot. Nahulog ako doon. Napaligo ako. Agad ako nag-insist na maligo. Tawa yung ate ko eh. Sa Bitas pa kami nakatira nun. Dun sa Tagal mo apartment. wala na amoy nun. Hindi, mabilis lang naman. Kaso nga lang, naligo ka tuloy kasi tigas sa ulo mo eh. So parang bata pa ako noon, understandable. Kung tumanda nahulog sa kanal, di ba kakahiya? No? So mas pinili ko lang na madapa. Mali kasi ko na hakbang may nakakita sa tricycle driver. Hala, kuya, napano ka? Nadapa. Yun lang naman Babangon ka lang naman Ngayon, yung second practical na gusto kong matutunan sa mga ganong bagay. Dahil aware ka sa... Anong emosyon mo nun? Anong nasa isip mo nung after nun? Ano ba yung kaengot ko? Ganun. Publicly ko sinasabi kahit nasa klase ko na ang engot. Kunwari na mali ako sa simpleng bagay. Publicly ko sinasabi during this discussion na, ay, kaengot ko naman.
To kaya minsan ganito. Minsan teacher din yung bobo. Open ko sinasabi yon. Why? Para ipakita sa mga estudyante na ako mismo, kahit na sabihin natin na May flaws. may mastery ako no lesson and interdisciplinary na topics. Prone ka pa rin Pwede ko magkamali and it doesn't make you less of a person. Wow. Kumbaga maging accountable ka. Ngayon, dahil alam ko na minsan is may pagka-short tempered ako, tapos yun nga is diretso ako magsalita. Gusto ko kasi dire-resolve agad yung conflict hindi ko pinagtatagal eh. Kaya kunwari, nag-uusap tayo, pinag-uusapan natin isang tao. As much as possible, gusto kong banggitin agad doon sa tao na yun para tapos na, hindi natin siya pinagchichismisan. Pero lately, may timing din palang tinatawag. At saka may tinatawag na hindi, hayaan mo. Kasi ilang beses nyo nang kinausap at kinokorek, ayaw niyang pinapakialaman siya. Ayan mo na. Kumbaga, yung pain na lang ang magturo sa kanya noong lesson niya. So, ang pangalawang practical na maibibigay ko, meron kang circle of people na guardrails mo. Guardrails mo. Yung para bang kunwari, tumataas yung boses mo or may actions ka na kabisado nila na diretso mong gagawin, may taga-hinay ka at saka taga-bawal. Sa circle mo. So, baga, may mga co-teacher ako na kahit totoo lang, kahit sabihin natin na mas mataas yung position ko sa kanila, sinabi ko sa kanila na, hindi, sabihan nyo lang ako, walang position dito, walang ganito. Kaya nga kahit kami, kung nag-aasaran kami, nagpipikunan kami, walang ano dito, walang head, walang teacher sa aming magkakabarkadang teacher. Okay? So, kumbaga, kaya pag humingi ako ng advice, wala sa amin yung position. Ang nandoon sa amin is yung totoong pagmawala sa akin at kaibigan na tama ba itong gagawin ko, nag-a-ask ka na advice. So, mahalaga yung dalawa na yon. Okay? Then, syempre, yung pinakamahalaga is yung, ito bang gagawin ko na to is naka-akma ba doon sa salita ng Diyos, sa revealed na salita ng Diyos na may proverbs, napaka-obvious, di ba? May mga instructions sa Bible. So, kumbaga, pag ganun, kapag kinumpara mo yung sarili mo sa standard ng Bible, hindi mo natitigas sa puso mo eh. Oo. Oo. Kumbaga, kumilala ka lang ng otoridad. Otoridad ng Biblia, no? Otoridad ng Diyos. Parang gano'n. Di ngayon, nag-sorry ako dun sa estudyante na yon. Naiyak siya. Ay, sir, ba't ka nagsosorry? Hindi ba pwedeng mag-sorry dahil na-realize ko na I could have done better? Kasi nag-iyak na siya. Ba't ka pa umiiyak? Sabi ko pa, uto. Sabi ko, gano'n. Siguro. Kagulgol, hindi naman. Hindi naman. Hindi talaga na gano'n na siya. Iyak Gen Z ba? Ano? Gen Z. Hindi lang siguro sila sanay na magsosorry ang teacher. I think yun yung na-realize ko. Sa akin naman kasi, sa subject na personal development, hindi pagiging teacher o estudyante ang pagpapasalamat, pagsosorry, tsaka pag-ask ng permission. Pagiging tao. Kahit hindi ka Christian basic yun. Yung tatlong bagay na yun. Ngayon, sadly, kung yung tatlong bagay na yun, Christian ka na nga, hindi mo pa magawa, yun yung basic ng pagiging tao. Anong tawag sa'yo? Yun. So, kumbaga, naawa ako sa mga tao na lagi silang tama, wala silang realization na mali sila, lahat na ng tao sa paligid nila, ganun yung tingin sa kanila, wala silang totoong kaibigan. Walang circle. Actually, yung mga ganon is lumilipat-lipat lang ng circle. Oo. Yung hindi sila papakialaman doon sa So, magtataka, alam mo dati close kami nun, pero ngayon hindi na. Ba't kaya? Di kaya pwedeng tanongin yung sarili na ano yung pagkukulang ko o ano yung nagawa ko. Yun. May mga ganun ako. Pag nga napagalit ako yung estudyante, meron akong moment na pag-uwi ko sa bahay, bigat yung loob ko, iniisip-isip ko yun. Akala lang kasi nila, kahit diretso ako magsalita, wala lang. Iniisip ko yun. Kahit nga ko namin, napagalitan ako sa church na wala sa parang hulog may mental debate ka. Yeah, meron akong ganun. Di ba, may anxiety ako before. Ang una kong kalaban is yung sarili ko. Hindi mo kailangan awayan. Kumbaga, kaya ko siyang i-assess ng gano'n. Hinihimay mo sa utak mo after. Medyo parehas tayo. Tapos ginaganon ko siya na
nag-glorify ba talaga si God? Kaya ako na rin, yun din, nung napansin ko na mula nung April, May, talaga bang pangit yung side comment ko dun sa isang, sa amin sa school, official, napastop ako. Parang last week, or last week, napastop ako na lagi bang pangit yung lalabas sa bibig ko patungkol sa isang tao. Kahit sabihin natin na totoo, lagi bang ganon yung way? So parang challenge ko yung sarili ko by God's grace na, sige, hindi ako magko-comment sa kanya sa araw na to. Hindi, seryoso. Kaya kanina, kasi sinabi ko yun doon sa mga co-teacher ko open ako. Para kahit sila, pwede nila ako sabihan na, Sir, Sabi mo di ba? sinasabi ko sa kanila kinulong ko na yung sarili ko doon. Kaya sabi lang kanila sa akin, oy sir, more than 1 week ka na hindi nagsaside ko. Hindi maganda. Doon ko na-realize na pwede naman pala na hindi ganun yung pamumuhay mo. Pwede naman pala na hindi puro negative yung against sa ibang tao. Ang maganda sir, may ikaw mismo ang nagkaroon ng kumbaga self-rule mo na para... Pero Brad, for sure, kumilos si God dyan kasi yung base na ako, sige lang at talaga namang question at talaga namang kalait-lait. Pero hindi kasi ganun. Laging ang balik niyan. Kumbaga yung flesh mo, yun ang susundin. Ayun. Lagi ang balik kasi niyan, ikaw ba? Yun yung kasi dun Okay. So, to end this part, yung art. kung talagang si Joshua is nadala niya sa rest yung mga tao, hindi siguro sasabihin ni God na May isa pa. may isa pang rest na tinatawag. Yun nga yung... Ito yung sabbatical rest ni God na tinatawag. Sa madaling salita, ito na ba yung langit? Ito na ba yung presensya ng Diyos? Hindi, actually, si Christ. Ayan. Ayun. Okay. Yung totoong rest ay sa presensya or sa persona ni Christ. Kasi si Christ yung... I will give you rest. Siya kasi din yung nag-fulfill ng law. Okay. Na kahit kailan, hindi tayo marerest. Kasi habang buhay ka at law-abiding ka, walang tigil yung pagsunod mo sa law. Kasi gusto mong i-earn yun. Parang kang hamster na Kumbaga, lagi ka nakasunod sa law kasi yun yung sabihin natin na basis na ma-earn mo yung salvation Pero kung ang basis mo ng salvation mo is yung finished works ni Christ, hindi ka na namumuhay na para bang kailangan lagi kang up and about na kailangan plus points. Hindi na ganun. Yung alam mo na hindi ka na magiging perfect, alam na in this eternity side, alam mo na talagang magkakamali ka, alam mo na meron ka mga weakness and sins na by the grace of God is ma-overcome on this lifetime, mas nagtitiwala ka na hindi sa sarili mong kakayahan, kundi dun sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Okay. Verse 10. Ajis. Sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Hanggang? 10 lang. Okay. Okay. Yung sinasabi dito is yung pag-enter dun sa kapahingahan na to is hindi mo na need na mag-work. Wait lang Yung ibig sabihin ng hindi mo na need mag-work, hindi mo na kailangan i-earn yung salvation mo. Okay? Kaya sabi ni Paul, hindi na ako nagtitiwala na kaya ko pa maging matuwid sa aking sariling kakayahan. Kundi yung pagtitiwala niya is doon sa grace and mercy na pinagkaloob ng ating Panginoon Jesus. Yun yung sinasabi dito. Hindi sa sarili. No, hindi yung sinasabi dito na yung pag-enter ng rest, wala ka nang gagawin trabaho na. Hindi yung trabaho na sinasabi doon, hindi ibig sabihin hindi ka nagagawa ng mabuting gawain. Syempre, ginagawa pa rin yun. Pero this time, yung paggawa mo ng mabuti, hindi to earn yung salvation. You are working galing. Iba na yung purpose. At saka you are already acting because you are saved. Iba na yung meaning ng paggawa mo ng mabuti. Iba na yung placement. Yes, So, therefore, hindi tayo nagwo-work to earn that salvation. So, mas pahinga ka. Okay. Diba? Hindi ka kailangan pilitin. Sabi dito, cease from his works as God did from his.
Ngayon, dahil panatag ka na naligtas ka ni God, bakit kailangan mo i-earn yung salvation mo? So, kumbaga, meron ka ng peace and confidence na niligtas ka ng ating Panginoong Jesus. Verse 11. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumampalataya. Yun yung warning. So, sabi dito, Tayo, huwag tayong sikapin. passive. Okay. Huwag tayong passive na para bang Kumbaga sadyain mo. Ganun. sadyain mo na i-sure sa sarili mo na nakigad ka. Kapag pinuntahan natin yung 2 Corinthians 13 verse Huwag 5. kang mag-alatsamba. Ganun. Oo. Huwag yung para bang, ay dahil yung magulang ko, Christian na rin ako. Ay dahil nag-church ako. Surein mo. Sabi nga sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves Whether if you are in the faith. Or do you not know that we are in Jesus Christ? Unless na-disqualify tayo or you fail the test. So kumbaga, mahalaga dito yung tinatawag na self-honesty. Self-awareness, self-assessment. Oo, na nakikrise. Hindi yung self-assessment na parang hindi Bible, yung binasa na parang inisip ko yung sarili ko kung ganun talaga ako. Hindi eh. Ano yung ginamit mong lente? On what basis? Madali kasi sabihin na hindi ako ganun eh. On what basis? Yun. Doon din nagfo-fall minsan yung yung sa atheism na part na kunwari is, ang unfair naman ni God, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon, ang tanong mo, on what basis siya naging unfair? Ngayon, pag binalik mo naman sa kanya yung tanong, do you think you are good? Yes, because I do this, blah, blah, blah. On what basis? Anong basis mo ng good? Yun nga yung point. So, kung wala kang solid na basis, Ng morality. madali mo lang sabihin na good ka. Okay? Maganda yung napanood ko eh. Kunwari, hanggang mag-12, ang gagawin ni God, papatayin niya lahat ng evil sa mundong ito. Do you think nasa 12:01 buhay ka pa? Tinanong nung Christian dun sa isang atheist. Pero ano lang yan, monologue Sabing ganon, sa tingin ko, nandun man ako ng 12:01 kasi mabait naman ako Monologue tao. o dialogue? Monologue. Monologue lang. Siya din yung character na kausap niya. Iba lang yung pinoportray. Yan. Parang pinoportray Christian tsaka atheist. So, tinanong niya yung atheist. So, ang sagot ng atheist, buhay ako, 12:01. Wait lang, let me, assume. Elaborate. Assume muna natin. Kunwari, God exists. In your view. Siyempre, sa view ko, niniwala ko, God exists, Christian ako eh. Pero sa'yo, kunwari, God exists muna. Muna, as an atheist, assume muna. So, kung papatay ni God lahat ng evil sa mundong ito, do you think na 12:01 buhay ka? Sagot pa rin niya, yes. Let me elaborate Hindi ka mamamatay, hindi ka evil, kahit na hindi ka niniwala sa Kanya, hindi ka nagtitiwala sa Kanya, sarili mo yung Diyos mo, tapos kung ano yung sa tingin mong tama, yun lang yung ginagawa mo, hindi ka nagpapa-under sa Kanya, hindi ka evil sa lagay na yun. Bigla niyang binawi. Sige, hindi ako aabot ng 12:01. Yun. Kasi ang pinopoint niya, unfair daw si God. Dapat, kaya naman niyang patayin lahat ng evil eh. Sabi niya ganon, kung papatayin ni God lahat ng evil, lahat tayo patay, wala ko dito. Yun yung sinasabi nung Christian. So, going back, ang pinopoint dito, maging diligent tayo na issue na nagtitiwala tayo kay Jesus. Sasadyain, hindi siya magiging parang chamba-chamba lang. Ang problema kasi sa atin, nagtitiwala tayo sa ginawa ni God in the past at nagtitiwala tayo sa promise ni God in the future. Pero yung ngayon, Yun yung sabi niyo, no? Kaya nga meron daw ginawang salita ngayon. kaya nga sinabi, today. Diba? Pero yung ngayon, parang, leave all the troubles behind. Pero yung ngayon, hindi tayo ganun ka-solid. Why? Kasi present din nating nararanasan kasi yung mga tribulations. Pero kung naiintindihan natin yung nangyari kay Jesus dun sa Mount of Transfiguration sa Mount Tabor, okay? Magigets mo na si Jesus, kausap niya si Moses, kausap niya si Elijah. Si Christ or si Jesus, in His deity, hindi siya bound ng time. Biruin mo, yung timeline ni Moses at saka timeline ni Elijah. Elijah na hindi namatay, Moses na namatay, nagsama-sama sa isang scene.
So, doon pa lang pinakikita na si Jesus, hindi siya bound ng material dimension lang. Ngayon, kung hindi siya bound ng material dimension ng past, present, and future, so, ibig sabihin nun, kaya mo makapagtiwala sa Kanya na even in your present problems, kaya niya kasi He is beyond dun sa time. Okay? So, sabi dito, kaya wag daw tayong gumaya dun sa mga nag-disobey kay God. Actually, ang mas tamang term na mas maintindihan natin is sa mga nag-reject o hindi naniwala kay God. 12 to 13. Ay, maganda to. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo'y magsusulit ng ating mga sarili. Siguro hindi ko na iisa-isahin to, pero kumbaga yung precision kasi ng salita ng Diyos is sobrang lalim nung kaya niya i-penetrate. Kung yung salita ng Diyos i-allow natin na tumagos sa kaibuturan ng ating puso, kaya niya talaga mag-penetrate kahit sa isipan, kaluluwa, and even sa pinaka-core natin. Ngayon, hindi ko na rin iisa-isahin ano yung benefit ng word ni God kasi Alam nyo na yan. yung buong Psalm 119 na pinakamahabang chapter ng Bible, ang binabanggit lang doon is kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos. Word. Ang pinaka-notable nga dito, your word I keep in my heart so I will not sin against you. At sandamukal yung sinasabi dito patungkol sa kahalagahan ng word ni God. To sanctify, power, sword of the Spirit, ano pa, assurance of salvation. Basta, napakadaming binabanggit dito. Ilan ba lahat to? 24, 20, 25 nga yung nakabanggit dito na may mga verse. Kumbaga, ito ang benepisyo niya. Tapos tayo, ang binabasa nating word, yung chismis, Comment yung section. mga reels na mga pantanga. Matatanga tayo minsan sa mga... Yung mga brain rot. yung mga tawag dito, mga content na prank, mga tuwa-tuwa tayo. Yung mga panakot. Okay, yung may walang pasok bukas. Yung mga ganun. Yung gusto-gusto eh. Di ba? Tapos may mga bomb threat. Yung mga ganun. So parang ang point dito, Entertainment, no? kung gusto mong sure na may buhay yung buhay mo, doon ka sa source ng buhay, unang kokonsulta, which is sa Word ni God. And who is the Word of God? Si Jesus. Di ba? Also known as the Word of God. Logos. Hindi lang sa John The word was chapter 1, God. hindi lang doon, kundi sa Book of Revelations na binabanggit. Siya yung Word ni God. At living and powerful yung Word ni God. Hindi siya parang stagnant lang, ayan lang yung Word na yan. Kaya kung naiintindihan mo na may effect at powerful yung Word ni God, walang salita sa Biblia ang hindi sa atin beneficial. Pero tingnan mo ilang taon na itong naisulat. Kaya Pero relevant pa. Kaya nga, kunwari, may nagsasabi na ang dami daw contradictory ng Bible, kaya di siya naniniwala, bla bla bla, ganyan-ganyan. Ang lagi ko lang tanong, nagkamali ba ako yung Bible patungkol sa yung tao is selfish? Nagkamali ba ako yung Bible patungkol sa yung tao is makasalanan? Nagkamali ba ako yung tao na marami siyang greed and desire? So, kung dun pa lang sa area na yon, alam ng Biblia yung kasukdulan ng karumihan ng pagkatao. Hindi mo ba i-consider basahin Pero yung Bible? may sinasabi ba siyang specific Na contradictory? mga ano lang, mga general lang na unnecessary. sabihin, i-correct yung full, tapos sabi sa susunod na verse, wag i-correct yung full. Mga ganon. O yung ganitong lugar, wala naman daw bla bla bla, ganyan. Sabi ko, o kunwari si Genghis Khan, ba't naniniwala nag-exist si Genghis Khan? Ilang libro yung nagbabanggit? Mga 2, 3. Genghis Khan. Alexander the Great, ilang libro yung binanggit? O, ganito karami. O, pero nung si Jesus na ilang libo yung nagbabanggit. Pero mas pinaniwalaan mo yung konting libro.
O yung pinaniniwalaan mo, yung mga peer study, blah, blah, blah. Ilan na nag-critic dyan? Dumaan ba ka ako yung libro na pinaniniwalaan mo ngayon sa same scrutiny noong na inano ng Bible? So, bakit ka naniniwala sa recency ng isang libro na yun yung tama? Pero yung timelessness and existentialism nung salita ng Diyos is hindi mo pinaniniwalaan na May ano pa rin yan. tutuloy. May influence ni Satan yan. Bakit di tayo nakakapaniwala? Or even our own mind, our flesh. Ayun. Simple lang naman. Because the God of this world has blinded the mind of those who do not believe. Yung unbelief talaga. Sabi nila, kaya nga hindi ako naniniwala sa Diyos eh. Satan nga, hindi ko nakikita eh. Alam mo, kung ikaw hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi rin magpapakita si Satan sa'yo. Kasi baka pag nagpakita sa'yo, maniwala ka. Oo. Oo nga naman. Maniwala Di pa. ba may ganung movie Di ba parang dahil nakita niya si Satan, naniwala ngayon siyang may Diyos. May diba? ganun May ganung movie, 80 siya. Horror. Meron pa nga yung Lupit nun. parang Kalimutan ko. nag-investigate siya para i-prove na hindi totoo The si Case of Christ. Christ. Ayun. The Case of Tapos ano nangyari? Naging Christian siya. Wala siya. Apologetic pa, no? Tapos, ang nakakatuwa sa comment sections, pag binabasa ko, kahit anong argument yung i-present mo sa kanila, sila pa yung sila lagi yung magdidikta na, hindi strong yung argument na yan. Kahit na logically, yun naman yung pinaka madaling paniwalaan na meron nag-create, kaya merong creation. Sabi ko nga sa estudyante ko ano nauna sa 1? 0. O diba, even yung ganun kasimpleng math nagsasabi na walang nauna dun sa nauna. Kasi wala naman nagbilang na negative 1. Hindi pag nagbilang ka, 1, 2, 3. Ngayon, kung tatanungin mo ako, saan galing yung Diyos, tatanungin ko sa'yo, ano nauna sa 1? 0. Buti pa yung math, alam niya agad na walang nauna doon sa 1. Tsaka yung tanong na saan galing yung Diyos, tanungin mo kay Baboy, gano'n siya kataas lumipad. So, ibig sabihin, yung irrelevant yung tanong mo because hindi niya nature yun. Tsaka hindi natin magagrasp yung eternity kasi hindi naman tayo eternal talaga to begin with because we are created. Tsaka bound tayo nung time, nung matter. Yeah. Tapos yung last part dito, lahat ng bagay ay hubad at hayag, sabi nga sa mata ng tayo Diyos. Sa Diyos. Magsusulit. Ayan. So, ibig sabihin, Yung judgment. kaya mas mahalaga na mag-repent tayo kay God. Ngayon Hindi dahil nahuli tayo ng ibang tao, kundi dahil tayo mismo sa private time natin, mag-isa tayo, na-realize natin mali tayo. Di ba sinabi doon, parang judge yourself Oo. kaysa yung mag-judge sa'yo. Pag nga ginudge mo na daw yung sarili mo, hindi ka na daw husgahan ni God Pero dapat yung judgment, tsaka may repentance, tsaka mayroong godly sorrow. Hindi, mali ako, pero wala kang ginagawa na pagbabago. Oo. Parang, tama nga yung sabi mo, kumbaga may mga, si Brian nagsabi may mga tao na sa knowledge alam na. Sabi nga ni Kuya Jordan, yes, mainam na may knowledge. Pero ang kailangan ng ibang tao, hindi more knowledge. More obedience, more example. Yun. Alam na yun Iba hindi man highly technical pero deep-seated sa kanilang mga puso. Alam nila kung Mga totoo. decision sa buhay. Yeah. So, kumbaga. Ayaw mong alam, pero ka. Yung decision mo sa blay, di ba? Parang hindi maganda. Kaya nga sinare ko sa sa grupo ko yung yung kunwari mag-abroad ka. Kasi totoo naman sa akin, umuwi ako Ano yung motivation mo? Bakit gusto mo mag-abroad? Kasi para iahon yung pamilya mo sa hirap. Ilan sa mga kakilala mo na nag-abroad na Christian na yun yung linya na may ahon yung pamilya sa hirap pero nung umahon na, nagustuhan ng tumira doon, hindi naman bumalik. So, kumbaga, hindi ka totally honest na yun lang talaga yung dahilan mo. So, kumbaga, na-choke ka nung nung comfort. Deceitfulness of riches. I am not saying Worries of life. I'm not saying na innately na ang pag-abroad is mali. Ang pinapoint out ko lang is if willing kang itapon yung spirituality mo para anahin yung comfort mo, there is something wrong with that. Hindi KJ ang Diyos, okay? Hindi naman siya against sa
comfort natin in His bounds. Pero maging ano lang din tayo, careful lang din tayo. Baka sinasabi natin na sabi ni God, pero hindi naman pala talaga. May naging ano ko kasi, naging lifestyle namin yung ano Sabi ko nga dun sa fellowship kasi kami sa totoo lang di kami mataas mangarap. Oo. Parang kung ano like dumating, although ginagalingan namin, pero kung meron, kung wala. Sanay kami sa hirap. Sanay kami kumain ng sardinas ng bangos na tagpipiso. At may ano yun, may pros yun, yung ganong kinalakihan. Pero, ayun nga, once kasi na nag-live ka beyond sa means mo, Ayun nga. minsan natatrap tayo ng worries na yun. Ambisyoso din ako nung bata ako. Okay. Gusto kong yumaman, gusto kong pumunta ibang bansa. Not until nabasa ko yung Ecclesiastes. Sa dami ng mga uunahin kong basahin sa Old Testament, yung pa kasi yung una kong nabasa. Kasi sabi ko, ay 12 chapters lang. So doon namulat yung mata ko na yung Ecclesiastes kasi, though word siya ni God, okay? Pero siya na yung pinakamalapit na philosophical na explanation ng human wisdom. Okay? Yung sagad. Kumbaga, yes, word siya ni God, pero siya na yung pinaka-close doon sa philosophical, yun nga, sa human wisdom. Kaya makarelate ka eh. Kumbaga, kahit hindi mo nalaliman ng Diyos, or kahit hindi mo na yung mismong word ni God yung ibigay sa'yo, logic lang gagamitin mo. Meaningless eh. Eh, yun kasi una ko nabasa. Para bang, oo nga, bakit ko pa? So, ikaw lang din yung mag-aano sa sarili mo. Lagi ka nagmamadali. Kaya ka nauso yung kantang slow. Di ba? Na, Dahan-dahan lang. di ba kasi, alam mo yung irony na Okay pa. okay, yung irony na nagmamadali ka, ay, ang tawag dito, yung irony na nagtatrabaho ka para may pambayad ka. Di ba? Pero pag marami ka ng pera, pagkakasakit ka, ipambabayad mo para bawiin yung health mo. Na namumuhay ka, pero yung routine mo, para ka ng patay. Rat race ang tawag nila dyan. Rat race. Di ba? Ang tanong, yun lang ba talaga ang buhay? Oh, Hindi naman eh. tama. Tinatakot tayo ng sistema na pag nag-retire tayo ng maaga is, may hirapan tayo. Tinatakot tayo ng sistema na yung maging security natin is yung sistema. Tapos yung mga nasa flexing era pa tayo, di ba? Na lahat may social media na flex. Uy, buti pa sila nakapunta na ng abroad, ng Baguio, o kaya pumunta na ng Hong Kong Disneyland, o di ba? Kailan kaya kami? Yung mga magulang tuloy pero lately, wala na akong believe sa ganun. Kasi may kausap ako, gagandahan ka sa nature, yes. Nagagandahan ka sa ganito lugar, yes. I've been to different countries din naman ka ako. Pero lagi kong papaalala sa sarili ko na I can search for all eternity long but find. Kasi yung pinakamagandang lugar, actually pag namatay nga ako, kung i-allow ni God na libuti ko yung buong mundo, I would love that. Okay. Pero alam ko na lahat yun is lesser glory lang and fleeting compared dun sa glory nung gumawa. Yun. Kumbaga lagi nasa deep-seated sa mind ko na kahit yung pinakamagandang lugar na makikita ko dito sa lupa is incomparable. napakababa lang kumpara sa glory na kasama mo si Christ. Okay. 14, konti na lang. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya ay walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos. Let us hold fast our The Jesus. confession. Okay. Jesus. So sabi dito, wala namang ibang high priest na tinawag na dakila. Wala ding high priest na tumagos sa langit. Okay? O nakapasok sa langit. Wala ding high priest na tinawag na anak na. So kumbaga nakalapit tayo dahil kay Jesus. Yes. Kaya sabi dito, Hindi sa law. ngayon, sabi, let us hold fast to our confession. Confession na alin? Na
naniniwala tayo kay God na meron tayong tagapamagitan. Yung high priest kasi, nire-represent niya yung tao kay God. And also, si God sa mga tao. Tsaka yung high priest natin na to, perfect. So, hindi niya kailangan mag-offer para sa sarili niya ang kasalanan. Siya mismo din yung offering para sa atin. Okay, verse 15. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa na. Nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya at lahat ng paraan, sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Okay. Ngayon sabi nila, madaya naman si Jesus eh. Diyos din kasi siya, kaya niya i-overcome yung mga yan. Hindi, saka alam mo yung mga tayo sa tao, di ba? May mga linyahan. Hindi mo naiintindihan mo eh. Wala ka pang anak eh. Wala ka pa asawa eh. Okay, wala ka sa kalagayan ko. Hindi mo naiintindihan. Minsan delikado yung salita na yun eh. Yung hindi mo naiintindihan eh. Hindi ka na rin makorek. Oo. Okay. Minsan, may magandang idudulot yung taong wala sa kalagayan mo dahil hindi siya blinded at clouded ng decision. Ay, lagi ko rin sinasabi diba? yan. Dahil wala nga siya, yun nga maganda. Dahil wala siya sa sitwasyon mo, meron siyang ibang klaseng mindset na hindi clouded medyo at clear. bias. Medyo clear yung mind niya kasi hindi siya cluttered noong iniisip mo. Ngayon, sabi dito, parang hindi, madaya naman si God kasi Diyos din kasi siya kaya kaya niya i-overcome yun eh. Sabi nung sabi nung nag-explain dito, that's partially true kasi mas matindi temptation niya, mas matindi yung atake sa kanya, mas matindi yung kalaban niya, mas matindi yung dinaanan niya. So yeah, madaya nga si God kasi mas grabe yung sinafelt niya kesa sa'yo. Baligtad yung way ng pagkaka-explain. Kala mo, sinabi mo, ang daya kasi di ka, Diyos kasi siya. Mas matindi temptation niya, mas matindi suffering niya. Saka, Diyos siya Pero, sino ka para mag-demand? pero si Satan, hindi nag-holds bar sa kanya. Di ba? Lahat ng power ng hell is ginamit niya against kay Jesus only to find out na in-overcome ni Jesus lahat yon. Yet without sin. Ito na yung huling argument. Hindi naman niya kasi naranasang magkasala eh. Kaya ganun eh. Actually, wrong argument yun. Yun nga eh. Kaya nga kaya niya mag-sympathize sa iyo eh. Because hindi siya nagkasala. Pero tinukso siya. Yung tukso, suffering na naranasan niya, mas matindi pa sa'yo. Pero hindi siya nagkasala. Kaya mas lalo kanyang kayang dalhin doon sa tama. Kasi para bang kasi kung siya nagkasala. Oo. Kasi kung siya nagkasala, hindi siya perfect para makisympathize sa ating weakness. Kaya kaya niya makisympathize sa ating weakness. Mas grabe kasi yung dinaanan niya. Hindi kasi. Pero hindi siya Kasi nag-sin. ang tao, ang gusto niya, yung kadamay niya na parang, parehas lang pala kami na to. Di ba ganun ang tao? Oo. Parang, parehas lang din pala kami madumi. Maganda yung sinabi ni Spurgeon to. Makinig kayo, Eka. Huwag niyong imaginein na dahil si Jesus hindi nagkasala. Huwag niyong imaginein na kung si Jesus nagkasala is mas magiging maawain siya or mas mauunawaan niya tayo. Sabi dito, ang kasalanan ay laging nakaka-harden ng puso. So, kung sa tingin mo, mas makakasimpatay siya sa iyo kapag nagkasala siya, mali daw yun. Kasi it could harden a person's heart pag nag-sin. So, negative or taliwas pa nga yung mangyayari sa heart ni Jesus if nagkasala siya. It will harden his heart. Kasi ang effect ng sin is i-harden yung heart mo. Kaya ka lang naman na-humble ng sin pag na-realize mo yung kasalanan mo. Pero kunwari, hindi mo naman na-realize yung kasalanan mo, i-harden ka na kasalanan, hindi ka niya i-humble. Okay? So, mali daw yung ganong logic na kung nagkasala si Jesus, edi mas naintindihan niya tayo. Hindi ganon. Mas na-harden yung heart niya o baka wala siyang pakialam. So, mali daw yung logic na yun. Hindi siya makakasimpatize. Hindi siya tayo matutulungan. Hindi niya maituturo ang tamang daan. Kaya sabi dito, if the Christ of God could have sinned, He would have lost the perfection of His sympathetic nature. Yung sympathetic nature daw ni God is perfect. Ngayon, kung nagkasala siya, hindi na perfect yung sympathy niya sa atin. Oo. Baka i-consente ka pa niya, no? Oo.
kumbaga, hindi rin perfect yung grace and mercy niya. May bahid. So, kapag ka ganun, why call him God? Yun yung magiging another. So, kumbaga, hindi mo na rin siya matatawag na reliable na Diyos kasi susceptible siya Ito magkasala. maganda. Si Jesus tested. Oo. Tapos, sinabi din na, meron ba sa inyo na dinugo na sa pakikipaglaban sa kasalanan? Actually, siya yun. Di ba? Sa pag-resist niya sa sin, para isave niya tayo, para hindi siya mag-fall into temptation, ni-resist niya yun. So, binabalik niya sa atin. Naranasan niyo ba yun? Kaya bago niyo sabihin na ang unfair naman ni God, kasi Diyos din kasi siya, kaya na-overcome niya yun. Yeah, unfair. Kasi mas grabe yung dinaanan niya kaysa sa atin. So, challenge ngayon sa atin. Lahat ng conscious sin natin. Simulan natin doon. Ngayon ang pinakamaganda itong huli, yung 16. Ayan na. Kaya huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Okay. Pag sinabing boldly, okay, hindi siya proud, hindi arrogant, or presumptuous. Ang sinasabi lang dito, kung hinihinder ka ni Satan, mo siyang pansinin. You can come to God constantly, without reservation, without fancy words, with confidence and persistence. Yung prodigal son, di ba? Pwede ka naman bumalik. Pwede ka ngayon. naman. Kaya pag tinuturo ko doon sa ibang mga wala na sa church, paano bumalik sa church natin? Siyempre, bumalik muna sila kay God, repent sila, humingi sila ng tawad. Sabi ko, ganito bumalik sa local church. Tumawag ka ng tricycle, sabihin mo sa Adwas, sa Hulma. Yun. Yatid ka na doon. Nakabalik ka na. So, kumbaga, hindi siya complicated. Yan ang title na to ay kung nakapag-backslide ka, Paano panoorin bumalik? mo ito. O kaya, paano bumalik? Bumalik ka lang. Paano ka nagsimula? Ganun lang din. Gano'n ka desperado na makawala? Gano'n ka desperado na bumalik sa Diyos? Ganun lang din. Tapon mo lang din. Tapon mo lahat ng mga nasa isip mong Mga expectations or whatever. Pagpunta ko dun, baka ko. Tapos nung pala, hindi pala. Di ba may mga ganun tayong Pagdating mo naman doon, yung mga nandun din, may kanya-kanyang mga battles din. Hindi ka naman artista. Kahit artista ka pa, hindi naman ikaw ang center. Si God. Yung mga dadatnan mo doon, hindi mga perfectong tao. Mga pinabanal lang ng Diyos. Pero on our own, hindi mga dala-dala rin. Yeah. Isipin pa ba namin yun sa'yo? Marami na yung sa amin. Parang ganun. So, ialis mo yung ganun thinking. Cast all your burdens, God, okay, Christ. Do not be anxious of anything, but in everything, in prayer, supplication, let our thoughts be known to God. And to end, find grace to help in time of need. Kaya sa Ark of the Covenant, nando yung throne of grace. Kasi, habang bukas pa yung pintuan ng Diyos na makapasok tayo sa trono niya, pwede tayong laging pumasok. Pero tandaan, kahit ang grace ay mahaba, meron siyang grace, period. So, mag-iingat tayo. Well, let's not fall short na hindi tayo makapasok sa rest ni God because nag-disobey tayo. Yeah. Dahil yun nga, sabi, may pagsusulit. Yeah. At yun lang, na yung rest na alamin natin is yung payapa yung isip at buhay natin sa Diyos. Regardless kung ano man yung status natin financially or physically. Hindi temporary. Okay. Yun lang. Yeah. Bye-bye.